go for our vows. Ayun po, 10 years ago, ginawa ko din itong vow na to. Actually, before mag 10 years anniversary natin, you are pushing vow ko na ginawa ko 10 years ago. And especially kasi nung naalala ko ng 10 years, iyak ako nag-iyak ng buong ceremony. Kaya, pag pinapanood namin yung video namin, natatawalan lang ako pati yung mga anak namin kasi lagi akong umiiyak sa time na to. Kaya, siguro hindi ko sana magawa ko yung mistake na yun. Pero, I will pour out my heart ulit dito sa vow na to. Very, unexpected kasi wala talaga akong plano pa talagang sabi ko mag-renew ng vows or anything. But, siguro si God na rin siguro nag-orchestrate ito. So, yun lang. Yun. Recently, nakapag-usap kami from heart to heart. Sabi ko sa kanya, kasi naging teacher din kasi ako dati. Sabi ko, kung i-gradean ko siya bilang asawa, sabi ko sa kanya, I will grade you 95%. Sabi ko, more than passing grade. And sabi ko, yung 5% na, alam ko, wala namang perfect eh. Yung 5% na nawala sa'yo or yung parang sabihin natin na one is perfect. And sabi ko sa kanya, by the help of God, I will not let na yung 5% na wala ka, yun yung hanapin ko sa iba. So yun ang naging parang intimate na pag-uusap namin mga recently na. And I'm so blessed na ikaw yung binigay ni Lord sa akin kasi I'm so dependent talaga sa'yo, how you handle yung family natin, sa pagluluto, sa pagmamanage ng bahay, pag-raise ng mga anak natin. I think walang ibang girl or na makatagpo ko na kayang gawin yung ginagawa niya. So, I'm so blessed and I'm so grateful to God na siya yung perfect na woman na binigay sa akin ni Lord. And hindi lang yun, kasi lately siya yung nutritionist ko. Yan, reminding me of kung paano i-take yung care of my own body. Kasi nga alam ko gusto niya pa akong kasama ng mas matagal pa. And even sa finances, talagang even yung mga password ko nga, hindi ko nakakalimutan eh. Nakakalimutan ko eh. Pero sa kanya ako nagtatanong ko, ano ba yung mga password kasi nga talagang very dependent ako sa kanya. And I'm so thankful na may isa akong tao na confidently na masasabi ko na gusto kong makasama for the rest of my life. Yun lang na. So, ayaw ko pero yun nga. I love you from the bottom of my heart. I know may ups and downs dun sa relationship natin. And thankful ako kasi lagi mo akong pinapatawad. Pero sabi mo nga, kahit hindi ka pa naghihingi ng patawad, pinapatawad lang kita. So yun, so thankful ako kasi you accepted me as who I am. And hopefully yung mga pangarap natin, matupad natin talaga hanggang sa tumanda tayo. Alam ko, everyday, hindi ko nasasabi ko sa'yo, pero everyday, kayo ng family natin, kasama yung mga anak natin, is my inspiration. Lahat ng mga ginagawa ko is para sa inyo. And hopefully, I can be a good father and a good husband sa inyo. And thankful talaga ako kay Lord. Kaya every time na nag-worship ko kay Lord, lagi kong pinapasalamatan na, Lord, ano talaga yung duha ko eh. Pero lagi akong pag nag-worship ko kay Lord, Lord, I'm so thankful. Kasi looking back sa buhay ko talagang hindi ko ma-imagine na i-bless ako ni Lord through her and through our family talaga. Coming from katulad ni Pastora, we are a second family din. So, talagang masakit na gano'n, no? Pero by the grace of God, talagang can sustain us through the duration of our relationship. Kaya, thank you Lord for keeping her to me, and hopefully I can be a good steward na maalagaan ko siya for the rest of my life.
Ako naman, siguro po. Okay, for 14 years together, parang daming ups and downs. Since nagsimula tayong magpakasal, against all odds. Pero, thank God, kasi si God talaga yung naging sentro ng relationship natin. Kasi without Him, I know na hindi man natin sa hindi, yung marriage natin talaga nagsishaken. Pero, nagpapasalamat ako kay God kasi parehas tayo naging Christian. Yung faith natin, kahit pa paano, alam ko nag-grow. Kasi, ako personally, gusto ko na rin i-give up. Pero, pinahahawakan ko yung vows, yung mga promises mo. Diba? Kaya, talagang minsan kailangan kong ayanin na, ang dami. Pero thank God kasi nandiyan ka rin. At despite na marami tayong pagsubok, challenge sa buhay, still, we choose to stay in our marriage, we choose to find God pa din, diba? Yun yung lagi kong inaano na, kasi galing tayo dun eh. Parang doon tayo pa rin dapat pumunta. So thank you kasi sa 14 years natin, naging strong ka. Sa 14 years natin, doon nahihirapan ka pero mas pinili mo pa rin ako. At yung mga anak natin, salamat. At salamat sa pagmamahal, sa pag-provide lahat ng mga pangangailangan namin for being a responsible father and husband. And pasensya na rin kung minsan nagnanak. Most of the time, nag-girl ako sa'yo, pero kasi concern lang ako sa'yo. Sobrang concern lang ako. Hindi man kasi ako ganun ka-sweet na tao, expressive na sabihin ko sa'yo yung nararamdaman ko. Pero kung nagnanagman ako, it's, parang yun yung way ko to express yung love ko para sa'yo. Kasi nga, dami mong pangarap para sa atin. Pero yung the way na ginagawa mo, especially sa health mo kasi, nababahan ako. Natatakot din ako mag-isa. Ayan, sabihin ko na. Takot ako mag-isa, ayaw ko mawala ka sa buhay ko. So, yun lang. And thank you for everything. Thank you for love. Yun lang. Marami pong salamat. Let's all extend our hands. Jesus. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for your goodness, your grace on this couple. You are their protector and creator. You are the author of life, the giver and sustainer of the gift of marriage. Bless this couple, that they may be faithful to each other, in keeping the vows they have made to one another. I speak your love, your grace, your peace upon them, and let your goodness follow them all the days of their life. In Jesus' name, amen.